Radiant team pick. Sa mga tropa pips ko dyan, anong oras na ba? Ayan, medyo konting delay lang naman. 5:15 po tayo ng hapon at ang mapapanood nyo ngayon ay ang Class A round number 3 kung di ako nagkakamali. Mamaya, yung from Minnesota TV, siguro 10 seconds remaining. Ayun. So kita natin sa draft ngayon, EXG 5 seconds remaining. Reserve time. While the draft, Dire for team very pick. aggressive push, Beastmaster for EXG, tapos Pacific Reborn naman, medyo shake and bake combination dito. Draw Ranger at saka Shadow Demon. Ang nangangamoy Leshrac ba ang Pacific? Tingnan natin. Kasi si Shadow Demon, isa sa mga setup initiators ng mga nakaraang meta. And right now, hindi naman siguro, nung mga nakaraan, yung last na meta natin before 6.84, medyo solo-solo flight supports ang nangyayari. Dire team ban. Mga ganyan. Kaya hindi na kailangan ng setup. Pero ngayon, siguro dahil nga medyo malakas na ang Leshrac, baka naman maganda na rin magkaroon ng SD. Tsaka maganda rin yung utility na pinapakita niya. Maganda yung Purge, maganda yung Boglu, Disruption is good during 5v5 situations. Radiant Maganda team ban. Pero anyway, EXG, stealing Leshrac para hindi magawa ng Reborn ang kanilang pinaplanong kasamaan and very smart bans from SD. Tinanggal si Visage para walang Dire team ban. yung Pacific Reborn. Chen naman dito kasi alam ng Pacific Reborn, sabi nila, ako pa Pusherino, Masterino ang gustong gawin ng EXG. Siguro Chen tapos Enchantress para talagang sigurado na kasi Ench is actually pretty good. Kung sakasakali. 10 seconds remaining. Around mga 5 minutes, 6 minutes, pwede na sila mag-push. Kasi unlike 5 other seconds push heroes remaining. like, siguro sabihin mo DK, di ba? DK, tawag yan, Leshrac versus DK, pagdating sa push, medyo mas maaga. Reserve time. Karambola. Itong si Leshrac. Radiant Pasensya na nga team pala sa mga ban. BPM dyan sa chat malamang, hindi ko nga lang nababasa mga records. Kasi naka-full screen voice tayo. Uy, Vengeance Spirit talaga tinatanggalan ng EXG lahat ng pwedeng i-combo, for Pacific Reborn. Ayun, hinilawan lang. 10 So nga pala, seconds baka remaining. nagtatanong kayo, kay Denki, ano naman ngayon? Ano ba ang pinaglalaban ng mga 5 nasa Class A? seconds Kasi remaining. guys, kung di nyo alam, yung makapasok din sa Class A, yung top 1, mananalo lang naman ng tumataginting na 8,000 Reserve time. piso. Matik yun. Hindi lang siya makakapasok sa Class S, ano pa siya? Diba? Radiant team 8K pick. pa, easy 8K out. Tapos naman yung second place, I believe would be having 4K. Yeah, kukorek na ako ni Lon kung mali ako, pero hindi ako nakakamali. 8K, 4K yun. Sa first and second place for Class A. Tapos syempre yung yung privilege ng mga nasa Class S, bukod sa meron kang yung easy 4-5, easy 3K, easy 1-5, syempre meron ding 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Lina po combination. So Dire meron team namang pick. i-set up si SD. Lina nga lang. And Lina medyo na-demote Back in the days, ginagamit siya bilang mid at a very strong mid in fact. Medyo ina-outperform niya si Queen of Pain on most days. Pero ngayon sabi nila, Radiant team pick. They can go for ay division pala. Never mind. Tama nga naman yun kasi pag binigay mo si EXG yung sobrang lakat, sobrang daming pang push, sila ang mahihirapan. Kasi Ten seconds remaining. Nito, tumatakbo. Si Spirit Breaker, si 5 Baratro, seconds si Baratro remaining. dito, medyo maganda-ganda rin para sa kanila. They can easily shut down Leshrac na talaga nga namang lagi nila nakatayo sa may kanto. Reserve Pero, time. natin, marami silang pwedeng kunin dito with SD. Pwede pala silang tawag dito. Pwede silang mag Mirana din itong Pacific Reborn. Any hero na pwedeng i-combo kay SD. Pwede sa kanila. Pwede rin sila Kungka, daming options for Pacific Reborn. Pero so far, wala pa silang pihadong mid hero dito. Puck is still available. Queen of Pain is banned.
sino yung mga paboritong gamitin din ni paring Santino. And yes guys, si Santino nga po yung isa dyan. I believe si Slow Motion, si Santino. Kung di man, mali na naman ako as usual. Baka si Cute. Diba? Tatanong ko na lang mamaya kung sino dyan si Santino. Basta ganito na lang yan guys. Kung sino yung mag-meet si Santino yun, matik. Ito naman sa kabila mga kaibigan, Woods would be playing again for Extreme Gaming Philippines. At nakita ko nga online siya. Yan, sa aking Steam nakita ko. And so far, Woods. Yes, double black hole! Pero yun nga lang may mech na! Sa akin nga, sumigaw eh. Yun nga lang daw, may mech na. Pero yun, shoutout sa inyo lahat ng mga nanonood ngayon mga kaibigan. Hindi ko alam kung ilan kayo. Yun na nga, kinuha na nga ng Pacific Rimmer dito, Spirit Breaker. And they gonna actually go for Bounty Hunter din para mabuo na yung Shake and Bake combo. You know how powerful the snowball of Spirit Breaker Bounty Hunter right now. Currently, ang meta natin medyo snowballish eh. Hindi nga lang early game kasi may nerf na. Sa mga di nakakaalam guys, di ba nagkaroon ng bagong patch. It significantly nerfed the early 10 game seconds pool remaining. na makukuha kapag nagsama-sama no jutsu kayo. 5 seconds medyo mas naging remaining. evenly spread eh. But the point still stands na hindi na magandang mag-snowball early game. Reserve Medyo, syempre, time. same deal din naman kapag nanalo ka sa una, hanggat nara-ride mo yung momentum, hindi happy birthday. Kung ano na lang ngayon. 10 Kung ang mangyari seconds na lang, remaining. Mas malakas ang turnout kapag medyo mid-game. Mas maganda pa yun. 5 seconds so, remaining. Witch Doctor! Bandang early game, siguro, para ma-equalize yung Radiant team kesa ban. naman yung katulad nung dati na parang pag 6 minutes in, rock and roll agad eh. But anyway, Witch Doctor for EXG. So this would be a core Leshrac for Extreme Gaming Philippines. Beastmaster Leshrac. Medyo hindi yun yung iniisip natin usually. 10 sa seconds mga remaining. experience natin sa mga nakaraan. Kadalasan, iniisip natin, di ba? Lagi 5 dapat tayo may seconds fallback remaining. plan. So isa dyang hard carry. Pero mukhang EXG dito can go for a Medusa if they wanted to. Reserve or a Spectre time. even. Maya-maya yan. It could synergize well with EXG's lineup right 10 now. seconds Pero remaining. may Spirit Breaker. So yun yung pinaka-problema nila dito. Medyo makati-kati kapag tinatawag. 5 seconds remaining. Uy! Banning Pug na! Dire Are team they ban. expecting EXG to run a 5-man pusher rin ng Masterino? Pwede rin naman. Kung sakasakali, alam naman natin na iba na ngayon ng Dota 2, hindi na lang puro right click. Medyo Jigma Gaming na rin tayo dito at hindi gumagalaw yung tayo. OD ban. Very smart from EXG. Radiant Pwedeng team pick. ma-shutdown sila Sherlock kung sakasakali or even Beastmaster kung si Beastmaster ang mag-mid para sa kukuha nito nila paring Woods. Pero anyway, hindi nakuha ni Woods yung kanyang Wood Shaker binandito ng ng Reborn, but I bet he would be using Witch Doctor or Sun King, either or. Para sa kanya, pareho namang may lupa yan. Pacific Reborn can be looking for a mid hero. I would suggest pwedeng troll eh. Pwede nga 10 mag-troll. seconds Pero remaining. Out of the picture, so someone else. Pwedeng mag-BH still dito pero it would 5 be risky. seconds Hindi remaining. ko hindi maganda na mag-mid lane na versus Storm Dota. Spirit. Alam daw tama to, medyo smart para sa kanila. Dire team And this pick. is a hero of Santino. So very smart. Mula sa Pacific Reborn. At gusto ko sana basahin yung mga sa chat pero ang problema nga lang hindi ko makikita. So tiis-tiis na lang kasi kailangan natin mag-full screen. Wala akong isa pang monitor dito. EXG. Sino yung hard carry nila? Pwede rin pwedeng mag-safe lane Leshrac Lel. Safe lane Leshrac to kung sakasakali. Kanya-kanyang trip yan. And I have seen Leshrac actually performing well 10 kapag seconds nag-position remaining. 1 siya. Meron kaming laro dati na 4v5 ang 5 nangyari kasi seconds nag-quit yung remaining. ating kapre na Darkseer. Pero mutikan pa kaming manalo dahil sa lakas ng Leshrac. Ang problema Reserve ng time. BKB. Pero clockwork na lang daw. Clockwork. So, Lesh mid, Beastmaster carry? Hindi, balik ka. Beastmaster mid, tapos Lesh safe lane. Clockwork off lane. Malamang sa malamang yan. Pero ito na, mga kaibigan, mag-umpisa na tayo. Of course, before that, I would like to thank our main presenter, Gigabyte, sa ating co-presenter, GameX, ang ating mga additional sponsors, Mineski Infinity Computer Shops, sa nxtgame.com, secretshop.ph, Panging Jacket, at saka sa Mineski Events Team. Rock and roll na po tayo mga kaibigan. Ito na. Oops, may pause muna. Nanibago ako. Bakit naka-color blind mode ako? Hindi naman ako color blind. Color blind mode. Heroes man pa. Okay, good. Okay na. So yun yung mga kabay, shoutouts nga pala kay Ars Critique, kay paring Dwayne, napakalupit na mod niyan, na admin talaga nga ng
following the rules, yan ang kailangan natin dito. Alangan namang hayaan lang natin na abusuhin ng mga kuya natin itong mga post. So anyway, siguro pakilala lang muna yung mga players natin, dalawang nabisi para sa Pacific Reborn. So let me start with Extreme Gaming Philippines, itong si paring SY as Witch Doctor. Si Riz naman dito, hindi to si Riz, si Norris to, as Beastmaster. Si paring LP, si YLP as Leshrac. Nakita ko si Ivan to, si Evan Almighty as Clockwork, and si paring Woods, hindi nga lang siya Woods Shaker, pero umuuga din naman yan. Sun King ang gamit dito sa kabilang side ng mapa, mga katingin pala sa Pacific Reborn. Ang dating Pacific Revitalize na nagdagdagan ng Santino. Si Scarlet as Draw Ranger. Itong si RG, si paring RG, shoutouts kay paring RG nga pala as Spirit Breaker. Ayan. Oy, paklik ka boy! Ayan, si Jaja as Lina, at mukhang yung dalawa hindi pa nakakabalik. So, hayaan natin yung mga drawing ng mga kuya natin. So, ang inisip ko kasi ngayon, yung pagbabago, yung patch natin ngayon, 6.84C. Wala akong nakikitang masyadong significant na change kasi para halimbawa si Gyro, pinahina yung kanyang rocket barrage. I think it's the weakest ever for rocket barrage right now. Dati kasi kung di ko nagkakamali, 9 yun 9 at level 1, 9 damage per rocket. Tapos Binoff naging 11, naging super lakas naman kasi 330 yun pag sinalo ang lahat ng galit ng rocket barrage. Pero ngayon yung salvo of rockets ni Nerf naging 8 na lang. Hindi naman kasi yun yung lakas ni Gyro para sa akin. Ang lakas niya yung homing missile, tapos yung yung benefit ng mahiwagang flak cannon. Kasi pinag-uusapan namin ng mga tropa pips ko Gyro is currently para sa amin the strongest carry ngayon. Kumaga parang pinakamasarap gamitin. Kasi iba, uso ngayon yung tri-lane dahil kay Unjing. Medyo malakas ang Undying ngayon, masarap abusuin. Pero hindi takot ang Gyro kay Unjing. Balik, tama ba? Hindi takot si Gyro kay Undying. Ayan, yun na lang. Dahil medyo masarap mag-flak cannon. And kapag nagkaroon pa ng mga sitwasyon na abante yung tri-lane versus a Gyro tri-lane, sila pa yung mahihirapan kasi sasaluhin nila yung 5 tama ng flak. And anyway mga kaibigan, online na po ulit ang dalawa dito. Pakilala ko na yung nalalabing dalawa. Ito si Kuya Cute, ito ata si Santino mga kaibigan, as Storm Spirit, and last but not the least, we have paring Slow Motion. Sino kasi Slow Motion? Si Extract? Basta yon, hindi? Shadow Demon siya parang feeling ko siya ata si Cute Pwede, no. Pero si Jaja yun feeling ko Jaja siya Tingin mo Jules, Jaja, Inso. Si Inso. Oo nga pala, tama. Oo nga, no. Tama, naalala ko na yun. So, salamat paring Sludge. Buti na lang andyan ka. Anyway, mga kaibigan, si RG dito medyo nasa ibang lugar. Pinag-iipitan ba siya dito? EXG can actually go for him right now. Pero maganda ang placement. Grabe, taguan mga kaibigan. Maliwanag pa ang araw. Hindi ka nagkita. Yan ang gusto ko. Eto ang Dotang Pinoy. Wala Grabe. Saan ka pupunta? Sabi nila suko na kami guys. Wala tayong makikita dito, samantalang Pacific Reborn is actually on the same page as EXG. They are looking in the jungle, pero ang problema nga lang mga kaibigan, wala si Tarzan sa parehong gubat, so might as well secure the runes. Ang galing mo, si RG, silip niya na may tao, pero for some strange reason, EXG opted to go here and anticipate Reborn's rotations, pero hindi nagkabasahan mga kaibigan. Yun na ba yun? Kakasabi ko pa man din lang kanina na hindi na uso yung 5 man sa umpisa. Pero siguro, mali ako kasi I'm looking at numbers, and you know mga kaibigan na Theory Crafting is just half of the game. Cute dito. Santino versus Riz. Let's see. Medyo mahirapan natin si Paring Norris dito kapag pero ito, unang last hit para sa kanya. Cute. Dito, nakadalawa na kaagad. Sa may taas naman mga kaibigan. Offlane si Extract. This is versus YLP and actually Woods. Pero umikot na mga kaibigan Jaja dito. And paring Slow Motion. So paring Inso can actually go for the shake and bake combo right now. Habang itong si SY naman nagro-rotate. Meron siyang daladalang mangga mga kaibigan. RG versus Evan. Moment ako nagkahulihan mga kaibigan na po. Nag-upisa na po ang Thunderdome. Ano mangyayari?
Wala pa, makakatakas nito. So, nothing yet. Oy, LSA sa may creeps. Woods can go for the stun. Nasa na mga kaibigan? Medyo mabagan ako. Level 1 stun. Awol pa! Nice! Lightning mga kaibigan. Pipi na lubog dito para hindi makapagtuloy-tuloy itong si paring Woodsy. Pero may slow motion tayo konti. Mamatay ba? Hindi! First blood for slow motion. Pacific Reborn. Nakuha din ng isang kill mga kaibigan. Grabe, 2 and 1 para sa Pacific Reborn at naglag tayo ng konti. Wala tayong pakialam as long as nakikita natin kung anong nangyayari. And a good combination from Pacific Reborn. Ang ganda talaga, iba talaga nagagawa ng disruption guys eh. Kahit sabihin mo na nakauna ang EXG dito, as long as may ma-eliminate ka agad sa equation na isa, every hit yung tatlong range sa kanila, di ba? And remember mga kaibigan, yun nakakuha lang pala ng precision aura. Sobrang laking tulong nun para sa isang lineup na tatlo ang apat in fact ang range. Itong si Reborn, si RG mamatay at kay Iban Almighty off na tulak. Dito na. Ba't gano'n hindi siya lumabas dun sa couch? Medyo swerte mga kaibigan. Pero anyway, it's a good kill for our offlane right now. Kasi kung alam natin na ang mga number 3 or yung mga offlanes, medyo mahirap magkaroon ng pera. Kaya nga yung mga napupunta, mga usong offlaner, mga specialized na heroes yan. Example, si Clockwork. Meron siyang rocket flare for farming at grabbing lag. Ayun, okay na. Close muna tayo? Close ups muna. Go, close ups muna. Ayan, hindi naman siguro sa kanila. Ayan, pero ito, gumagana na tayo. Sige na, ako na nga magko-close din. Feeling ko pati ako damay. Ayan, mali. So yung mga kaibigan, hindi na po tayo gumalaw. Nag-treadmill na mga heroes natin. Ayan. Wala, rocket flare. Huminto. Ano nangyayari mga kaibigan? Hindi ko alam. Nag-stop dance sila dito. Walang kumikilos. May kidlat. Pero hindi ko alam kung nangyari. Ay, tapos na. Ayan, game. So, ano nangyari doon, Calbs? Sa atin ba yun? Dalawa tayo kami sa mga weapon nila pagkakagilas na LSA. Oy! Nakaligtas mga kaibigan si Woods dito. Perfect timing pero maabante. Santino medyo galit. Wala lang siya mana. Meron siyang hila dito. Nasa na? Yun! Tumama mga kaibigan. Right for Woods. Nasa na? Oh, LSA for Norris. Pero mahabol pa. Nice right clicks from both slow motion and Jaja. Pero si SD makakuha ng last hit dito. Norris. No wild access to be used for Jaja. Could have been relegated to paring Inso, pero mabuti lang hindi. Anyway, Santino baka mamatay mga pinapabagal. Wala siyang man dito to do anything. Ito na si Butsi mga Mikey, Mikey Ambon. Gusto ko ng stats. Thank you. Pero hindi siya nakakuha ng assist. Pero sila gold king. For EXG's Woods. Risk dito mga kaibigan. I think one step ahead versus paring Santino. O nga, Santino namatay eh. So medyo kalungkutan boy sila dito. Iinit na ba? O, si Jaja. Stand. Mamang LSA. Money to burn. Hindi ko alam kung bakit tayo nagla-laggers in Paris mga kaibigan. Relax lang tayo. The score is 3-3 in favor of, I think, hindi pa natin malalaman. Pwede natin sa net worth. Parehong lamang ang galing sa Pacific Reborn. Si Cute, aka Santino. Scarlet dito, usurped by Evan Almighty. Mamamatay siya dito na kung ganda naman nag-grab dito Woods. Actually helping, pero nagkatulakan mga kaibigan. Ang gondo naman ng Greater Bash. Pero mamamatay pa rin si RJ. May mana siya dito. 1 second to go. Ito na yung Stanini. Tumama mga kaibigan. Easy kill. While paring extract. Killing YLP sa may taas. Kills are all over the place right now at talagang lag. Nice one. Shoutouts kay paring Calvin. Nakakagaling lang ng Malaysia ay taga-paypay na kaagad kay Gundam. Ayan, shoutouts nga pala kay Gundam ang PC. Yan. So bakit nagpapaypay daw si Calvin? Kasi si Gundam mainit. Yan, alam mo sa Mineski, ang mga PC namin dito may pangalan. Si Baby Boy Swag, si Gundam, ganun talaga. Kung ano rin kayo, kung gusto niyo magpangalan ng PC, punta kayo Mineski. Anyway, mga papawas agad dito si Norris dito sa pagtitipan pero Woods dito, nice stun. And I think Cute might die. Santino, makagulong. One hit, pero pinatay na rin siya ni Evan Almighty. Nice move coming in from EXG. Look at the follow. May stun pa dito. Can bounce? Yes, it will. RG in danger. Walang mana si Woods dito. Pero RG Toro, mamatay siya sa Maledict. TTP pa ba siya? Nangangarap mga kami ng makatakas and he's gonna die still. Samantalang slow motion will be able to kill SY at kahit lag, tuloy-tuloy pa rin ang ikot ng mundo dito sa ating class game. Yun, tatlo ang patay mga kaibigan for Pacific Reborn, samantalang dalawang sakripisyo ng EXG, and this is very sad kasi talaga naman wala nang gumagalaw. Uy, move please guys.
guys. Ayun na. Okay, nag-treadmill na naman po. Ops, gumulong. Mamamatay ata. Sige, natin ano tayo, pustahan na lang. Wala. May torong darating. Sundan natin si RJ dito, mga kaibigan, para patunayan ko talaga naglalag. Yun, sige, takbo lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Sige, kaya mo yan, PC. Kaya natin to. Ops! Bounty rune, may nanakaw daw. Tumigil na mga kaibigan. Naglalakad pa rin sila dito. Napakasarap. Drawingan natin ng treadmill. O yan, ito yung treadmill. Exercise ka lang. Exercise ka lang, paring ano, Santino. Yo. So anyway mga kaibigan, the score is now 6-7. Lumalamang na bigla dito pero isang puntos lang naman. Halos 100 lang naman ang kinita nito ni paring Evan Almighty. Samantalang, okay, hindi ko kasi alam na talagang tumigil na eh. Wala na. Sumuko na tayo mga kaibigan. Medyo wala na. Tingnan natin ang ginagawa niya dito. DC talaga ako. Nawalan ba talaga ng internet o ano lang? Yan, so ayusin lang namin mga kaibigan yung internet natin. Dahil may nangyayaring mga kabulastugan. Naka-LAN cable ka. Okay. Kaya pala. Anyway, mami, game na! Nakamit pa ba? Hindi na. Okay. Akala ko minute eh. Anyway mga kaibigan, sa wakas hindi na po tayo pero anyway, the scores ng 7-7, may nangyaring kill na hindi natin nakita. Siguro, tanong natin. Wala, nakalagay yun. Ayun, nakakita tayo sa mga kaibigan. Actually, Witch Dog dito, may pinalubog. Nasa ng follow-up. Lina dito, where's the LSA? Pero kung dinataawat mga kaibigan, meron bang ulti, hindi ni Rise na lang patay kaagad ang DPS from Pacific Reborn. Thanks to that, Soul Catcher is pretty strong right now. RG. Uy, nagbato ng palakol itong si Norris, walang tinamaan. Sobrang chill. Anyway, hindi na pulag 5 minutes lang yon, 5 minutes delay. Pero naayos na natin ang lahat. Huwag na kayong magalit sa stream. Wala tayong kinalaman dyan. Caster lang ako. O, shoutouts nga pala sa napakamamahal. Oy! May na-hookshot, patay kagad. Evan Almighty medyo galit. Gumamit pa ng bounty rune para cool double kill for paring Evan Almighty. Tinulak itong si RG Nopi. You can't kill me la. And he's gonna escape. Radiant's middle tower is under Boots for attack. Clockwork. This is very strange. Usually, we see Clockworks go for arcane boots or usually hindi na nga nag-upgrade ng boots muna. Pero Trunks Clock, Radiant's top siguro tower is under reminiscent attack. ng medyo 2014 Dota. Yan, kailangan nila medyo mabilis-bilis mag-jogging. Pero anyway mga Norris and company is actually pushing in. Ginagamit ang kanilang mga pok dito to scout Radiant's the top field tower at is Pilot under Gold Draft attack. right now, papunta pa rin sa Reborn. Dahil nakapag-push ng isa si Extract. Pero ngayon, feeling ko magkakaroon ng gradual shift sa ating pera. Shoutouts kay Audacious na online ngayon. Oops, anyway. S1, oops, scouting. Kita nila, Woods mahabing going for the sun. Nakapag-blink natin siya Radiant's dito. top tower has Usok, fallen. nanulak mga kaibigan. You can't TP kapag Dire's tinamaan ka ng bottom boy tower bawang is under crackers attack. and now Extract. Would die, gumamit pa ng Magic Wand. Baka daw makaisa pa siya. Pero may lifesteal ba siya? Kulang ang kanyang lifesteal. Maledict would be able to kill him. At namigay lang sila dito ng gold. Nice anticipation from EXG. Actually calling for 2 guys. Para lang mapatay itong si Dire's Extract top tower Agnes. is under Anyway, attack. Jaja yung company. Oy, hookshot mid mga kayong huli dito si Jaja. Tinuhula kagad. RG pumas na namin. Gusto niya at pagbalumbogan dito natulak. Walang mana. Walang buhay pero kaya lang i-burst out. Killing Evan Almighty. Pero nila niya sa hukay. Itong si RG. YLP going for the scan dito mga kaibigan. Nagpalaputok na siya dito. Oops, nabugahan. Ang sakit mga kaibigan. Nasa Santino. Going in. Easy kill para sa kanya. SY nagpresenta. Wala pa siyang ulti dito. Pero baka mapatay niya si Santino. Wala siyang mana dito. Meron siyang soul ring. So kung sakasakali, tignan natin. Wala pa daw. Okay. Norris, wala pang blink dagger pero medyo okay naman siya. Oh, look at it go! Look at it go. Wala nga lang siyang death ward. Kung may death ward siya dito, medyo easy kill para sa kanya. Itong si Santino walang mana pero anyway, nabigyan tuloy siya ng killing spree. Santino is actually close to his Bloodstone. Pero ito, Woods mga nangangarap kapag hindi nga na siya umabot at mo siya pa ata mamamatay. Hindi, cute. Wood just go back. Woods, dito mga 4 seconds to
uses Blink. Let's see. Abot niya to. Abot niya to. Ay! Ang ganda ng ano dito mga mentakas mula kay Santino. Stan, hindi na naman tumama. Sadyang madulas ang si Palos dito. RG, what would you do? May pinalubog na isa. LSA, it would connect. YLP, taking lots of burst. Double keep blinking in. Itong si what's going in for his epicenter. Pero nagkulang siya mga kaibigan. Isang simpleng ulti at pumasok ang EXG sa Pacific Meat Grinder. Anong ginagawa nila doon? Medyo masyadong pinaglihi sa tapang. Itong sila paring Woods, that's giving tao dito, Storm Spirit and Company some ample gold para makahabol sila. Hindi nga sila kailangan humabol, sila ngayon na nasa kalamangan mga kaibigan. Santino and Extract in top 2, both at 5k net worth. Ang kasunod nila si Evan Almighty na medyo lugi ng 300 mga kaibigan, medyo na Spartan Dota siya dito. Naamoy ko. Grabe. Baka sumabog si Gundam ha. Baka di yan Gundam, baka Leo yan. Yung mobile. Shoutout sa ano namin, Gundam na mukhang sasabog na kaagad. Ang alam ko sumasabog kaagad yung mga mobile suit na Leo eh. Yung pumuputok eh. 3 times the explosion eh. Pero ngayon, iba na. Gundam na ngayon mga kaibigan na nag-iinit kaagad. At talaga nga naman, mainit ang laban natin ngayon. Class A pa, Class A to eh. Ganun talaga mga kaibigan sa MPGL, Gineski Pro Gaming League of course. Brought to you by our main presenter, Dito Tayo. Tapos yung ating co-presenter, oy, hookshot mate! Mamaya na daw magbanggitan ng mga presenter, pinalubog ang sarili, mga kaibigan nasa na backup. Nag-set up siya para sa sarili niya. Insta-burst! Lubog! Balik ka ulit sa impyerno, paring SD. Pinalubog niya yung sarili niya eh. Ditong-tuwa tong sila YLP. Anyways, hindi natin makakakita ba sila? Wala. Before RG, medyo naspatan sila dito. No more hookshot. Para kay Ivan Almighty. So this push is on for Extreme Gaming Philippines while itong Pacific Reborn medyo kukuha ata ng top tower pero nakaabang naman si Evan Almighty. 33 seconds for him to be able to use hook shot. Meron siya ditong blade mail so kung sakasakali pero wala na, tumipin na si Scarlet. Babay extra. Samantalang ito na po na defend ata ng Pacific Reborn. Uy! Naspata ni Maphawk! Kitang-kita ang pambababoy mga kaibigan dito ng Pacific Reborn. So, if EXG would be very smart right now, they would be able to render this Smoke of Deceit useless. Pero mukhang hindi sila gumagalaw, guys. Hindi sila gumagalaw at ngayon ispatan nata si Woods dito nagpausok na sa naman ng LSA. Ispataners, mga kami nakagamit ng Laguna de Bay. Pero mukhang wala na siyang magagawa dito kundi isang stun na sobrang simple. Still gonna die. So, bakit ganun, guys? EXG was able to spot that one. Kite. Pero parang as usual mga kaibigan, parang yung EXG dito medyo nasa iba ang focus. So that's very sad. For Extreme Gaming Philippines, nasa one step ahead na sila supposedly. Eh siguro ganun talaga ang buhay mga kaibigan. YLP dito on the defense. Let's see. Ano mangyayari? Santino, wala pa siyang malapit na yan. Konting kembot na lang. Oy, smoke din sila. Tingnan natin smoke of defeat ba to? Baka naman smoke of defeat. May blink. Itong si Woodsy meron siyang epicenter dito. So kung sakasakali, kidlat, hindi tinamaan. Pero may charger dito, master naman. May papasok to si Kit dito. Galing siya, sabi niya, gusto ko maglasit pero hindi tumama mga parehong skills. Denied ang Torre dito. Silence mula kay Scarlet, walang gagawin. Extract dito, actually going in. Medyo dapat natakot. Sa bagay guys. Kung ako rin kay Extract, magsa-silence na lang siya tapos konting chipoy. Kasi pinipipilan lang siguro ni Extract na makapag-blink in itong si Paring Woods. Kasi medyo nagsama-sama na Jutsu ang Pacific Reborn and if ever maunang EXG sila Grog, mas marami silang disable dito eh. Diba? So the score is now 16-12 in favor of Pacific Reborn. Nasa 6.8k territory na po ang parehong number 1 at saka number 2 ng Pacific Reborn. And it looks like medyo gumaganda para sa kanila ang laro ngayon. At samantalang ganun ang sinasabi ko, nagpupush pa. Itong si Kuya Extract, wala siyang pakialam sa 5-man ng Extreme Game. Oy, pumasok na mga breaking in mga meron pang epicenter, patay kaagad si Shadow Demon. Balik na naman siya ng Imperial dito, si RG. Saan pupunta? Nice,
kidlat mula kay Jaja Ingumong, hookshot made para kay RG, ginamitan na kaagad ng Death Ward. Patay ang dalawa dito and let's see kung makapag-defend ang Pacific Reborn, but it looks like hindi sila mag-defend kasi ibang gusto ni Extract at saka nito ni Santino, taking in 2 towers, isang tier 1, isang tier 2 over their 2 teammates na namatay, pero hindi umatras ang EXG dito. Instead of taking this tier 2, Dire's structures are fortified. fortification na sana, naabot ba? Hindi umabot mga kaibigan, ang tagal magtaas ng paa nito ni paring YLP. Kung mabilis lang ang casting nito, insta-stun lang sayang. So anyway mga kaibigan, ano kayo mangyayari dito para sa EXG? What should they do? Para sila makabawi man lang ng konti. They need to search and rescue operation. Kung sakaling may makina sila mag-overextend, pero ang nangyayari kasi lagi naunang EXG. Yes, naunang EXG, pero ang problema, ang ganda-ganda kasi ng utility ng silence, ang ganda ng gamit ng lubog LSA. Kaya medyo mahirap talaga mga kaibigan ang sitwasyon para sa kanila. So habang wala nangyayari mga kaibigan, I guess EXG is just going in for the push. I would like to promote PGF Summer Assembly mga kaibigan sa Sabado na yun at Linggo, May 23 and 24 sa may 4th floor sa SM North EDSA sa may Cyber Zone. So please mga kaibigan, free admission, kaya wala kayong palusot. Makakapasok kayo, basta maaga kayo kasi ang problema na naman yun guys, baka naman magsiksikan na, syempre naman pag pinakasok yung sa team mga kaibigan. Dito sa Santino, nice start, pero hindi nga lang mabot woods dito, medyo namang problema. Mamatayan na si Evan Almighty, gumamit ng plate lane, hindi mali-destroy yan. Boy, tatama sa'yo ang stun. And EXG forced to go back, may lubog pa. Sumigaw, tinamaan si Scarlet dito, gumamit ng ulti kaagad, naitulak yung si YLP. Mga makakapatid pa na dalawa ang patay kagad dito, cute, killing 3, hindi, 2 lang pala, double kill para sa kanya. Norris dito hahabol pa EXG. What would you do against this one? The snowball, it's just too much. EXG tumutupi dito, samantalang si RG sabi niya magpa-farm na lang ako sa may taas. At ang tanging buhay mga kaibigan ay si paring Woodsy dito. And yes, you have a Sand King na medyo maaga-aga ang kanyang Blink Dagger, pero that's it. That's it for Extreme Gaming Philippines. They need a carry, a right-click one at that, para man lang mapalagan nila ng konti itong Pacific Reborn. And without any proactive check and counter versus a Storm Spirit, not even a silence on their team right now. They have a single target stun with Primal Roar, which is pretty long. 3 seconds yan na stun. Pero yun lang, kung madulas-dulas itong Pacific Reborn, mabibase nila yung ulti dito ni Kuya Norris, and I bet that's what happened. Kaya nga sila natalo kanina kasi ginamit nila yon for Extract, and that alone led to a wonderful opportunity for Pacific Reborn to actually go in. Wala nang ibabatong EXG, naubos na mga kaibigan, at para yung sa commercial na community dito, saan naabot yung 20 pesos ng EXG, diba? So ngayon, Pacific Reborn can actually control the field with Storm Spirit on his 12 charged Bloodstone. Hard pressed ang EXG to counter. Ako nga mismo nag-iisip ako anong kailangan nilang gawin Wala silang right click guys. They have Leshrac. Pero yung Leshrac na nagiging Leshrek Apat po silang isang mga kaibigan samantalang dito. RG, BKB, hindi. Glimmer Cape na lang daw ang gusto ni RG dito. Jaja, anong gusto niyang item? Buo na ata ang kanyang Yule Scepter, so di na niya kailangan ng tulong nito ni Kuya Slow Motion, samantalang siya puro wards lang. Scarlet, SNY, Casual Morbid Mask, tapos BKB to malamang sa malamang. Cute naman, one step away for his tawag dito, Orchid Malevolence. Sa kabilang side, Evan Almighty may 4 staff, no Aghanim Scepter para sa kanya. Woods naman, Blink at saka Yossi, pampatanggal ng lamig. Si Norris naman, Necronomicon, Book 1 pa lang po mga kaibigan, so hindi huwag niyo muna siya spoil. Hindi pa niya alam ang nangyari sa Book 2 at saka Book 3. Woods, sino ba? YLP, wala pa rin ang kanyang pinapangarap na ano nga yun? Ano ang pangalan nun? Soul Booster. Sana Dragon Booster. But anyway, good opportunity for EXG to actually go for Roshan right now. Natin. Walang malay ata ang Pacific Reborn na may nangyayari kasi. Oy! Yung mouse ko! Ayun, wala. Gulat ako, Carlos.
nag-laggers. So yeah, EXG can actually get Roshan, and that would give them that breathing room para naman na mag-push ng 5 man. So nga pala, shoutout sa mga nasa casting couch ngayon, si Nostra at saka si Coco. Nanonood sila ngayon sa ating casting couch kasi alam mo naman dito sa Mineski, may couch. Alam nyo na yan. Akala ko nga kanina doon ako magkakasi kasi sobrang angas nun, di ba? Para tayong mga Beyond the Summit, di ba? Kasi BTS din naman tayo, Beyond the Schedule. Sana, di ba? Yung para nasa couch lang kami ng mga caster para kahit sino pwedeng sumama. Di ba? Hindi kailangan na yung Dire's top magmamanipulate tower is ng under attack. camera natin. Pero okay lang naman yan, guys. Ganun talaga ang buhay, siguro. Cute? Wala lang, cute. Cute? Hoy, cute? Cute? Yan. Si paring Santino po to. Si Santino yan. Ang gagawin ni Santino, nagbe-bait ata siya dito. They know that EXG has the Aegis. So that would mean Extreme Gaming Philippines would be moving in right now. Meron kasing oras ang Aegis. Dire's top So hindi mo tower pwedeng, is hindi under pwedeng attack. pagkakuha mo ng Aegis hangout. Malamang hindi. Kasi ano yan, medyo 5 minuto mga kaibigan na pagitan or else mag-e-expire. Unless sasayangin ng EXG yung Blaze here! Grabe naman target. Yung map hawk dito, sumasama na rin sa gulo. Tingnan natin saan pupunta ang hawk. Oops, naispatan. Nakita nila na mayroong umaligid na ibon. Ang ganda naman ng obs dito at saka sentries ng Pacific Reborn. And that tawag dito, that visual real estate convinced them to actually run away. Sabi na, wag na lang tayo dyan sa may top lane. Medyo nasa mali. At ngayon, EXG maibigan searching and searching pero wala silang masusumpungan. Na kahit sino, kahit creeps, wala. Hindi dalawang golem. Pero, scouting rocket, they saw someone there. Mami, stun, tumama! Ang ganda naman! Kalkuladong kalkulado at patay si Santino. Burado ka agad. Kung hindi pa natatapos. Sabi nila, Anyway, Mami, nabati ko na naman Tingso naman susunod ito, Mami, sa yapak ni Kuya Santino. Patay ka agad na ko po. YLP on a triple kill right now. Ha? Sino batay? Paano naging triple? De Santino. Kasi buhay na si Santino kasi naka-ano nga pala, naka-bloodstone. Pero anyway, nasa ng camera ko? 3 pa lang napatay nila. Tama. 3 napatay. And all of that going to paring YLP. Tama ba? Invisibility. Tama, para kay paring YLP. Nawala ako sa sarili ko nung kanina mga Watch dito, nakakatakbo. Si Cute, nakakita siya ng doktor, pati kagad si SY. Gamer K would be used, bubulong na kagad, nakita naman siya. Ito, Scorpion, patay natin double kill para kay Santino. Grabe sila target, magandang sagot yan, magandang sagot. Kung mapatay nila si YLP, medyo tanggal ang streak and a triple kill for Santino if ever. Medyo uusad sila ng gusto. Aegis would be reclaimed pretty soon, so medyo nasayang ata. Pero hindi rin naman guys. Hindi naman sa porket hindi nagamit yung Aegis, sayang na kaagad. Nakakuha sila ng triple kill without Aegis ever being popped. So I guess it's a victory of some sort na rin. Para sa Extreme Gaming Philippines, samantalang walang pakialam ang Pacific Reborn sa nangyayari sa mundo. Sabi nila, gusto lang namin mag-push, stick to our game plan. At ayun, wasak mga kaibigan ng EDSA nitong mid lane. At habang wala nangyari mga kaibigan, of course, salamat kay paring Lon kasi kanina nagsarili akong script pero ngayon meron na tayong spill. We would like to thank our following presenter. Thank you sa Gigabyte, ang ating main presenter, and of course our co-presenter, ang Smart GameX Live More. Yan. Sponsoran nyo rin ako. Ayan. We would like to thank as well our, yung iba pa natin sponsor dyan mga kaibigan, Mineski and Philly Computer Shops nationwide yan, secretshop.ph, nxtgame.com, at saka Mineski Events Team, at shoutouts kay Biancake na naka-forma Jer. Iba ka na. Anyway mga gumulong. Ay hindi! Hookshot made para kay Scarlett. Nako, extract! Ayan ka na naman! Okay, tomorrow ito si RG. Sumigaw. Ano nangyayari ito ba? May ang gulo! Medyo lag ng konti pero I think this will be a victory of some sort para sa EXG. Nice positioning for the deathward catching. How many? That's 2 I believe. At ngayon EXG may pinalubog itong isa. Okay lang yan, setup pa yan para kay paring Evan Almighty hookshot. Nasaan na? 27 seconds, sumahabol pa, walang roar pero jogging na Dokidlat din naman. Dito si slow motion, ako po.
Umahabol, iniinit, may stanini, hindi kidlat na lang daw at mga mamatay sa right click. 4 ang patay! Mega kill! Santino dito gusto makapatay ng isa. Tingnan natin baka siya ay magsakripisyo dito mga kaibigan. Namigay! Namigay ata! Hookshot! Hookshot sir! Hookshot 3 seconds! 2 seconds! Gumugulong! Oy! Oy! Nasa mali! Nasa Nasa mali! Uy! Nag-minimize! Napunta sa Ancients. Pero kailangan namin si Kino nag-TP out. At grabe, nakipaglaro sa apoy malaro ni Henley. Nasa mali. Pero mahabol na kami ng bungo. Ang boy bawang crackers. Yun. Hindi talaga nandidisjoint. Sobrang bastos mga kaibigan na nag-iisang skill na hindi mo may iwasan. Paralyzing Cask. At yan, tama kayo dyan mga kaibigan. Okay, the enemy mga Ben. Evan Almighty na huli ito. Mga kapatid naman po, Santino dito. Sumail! Grabe, si Suwail. Suwail. My eternal gratitude. At syempre, alam mo naman na magandang mag-storm dito kasi snowball oriented ang style ng Pacific Reborn. And Santino wasn't that shut down kaninang laning phase. Tingnan mo ang score niya ngayon mga 11-3-6. So sobrang ganda ng kanyang standing ngayon. Shoutout nga pala kay paring Kaz. Oy, ito. Caster natin ng Dragoness. At guys, yan, nakita ko sa chat, sinasabi nga nila na si Biancake ba yun? Si Biancake nga po yun. Nakikibwisita lang. Bisita rin pag may time. Alam mo naman na yan. The score is 27-21. Ayan. Bakasyon ka na ba? Di ba may summer ka? Galing mo lang klase. Kaya biglang liko. Oy, anyway. Wala. Akala ko, game na kaagad itong Pacific Reborn. Talagang very action-packed ang kanilang draft. And dahil nga, syempre, kayo napakills ng kills, akala ko naman kaagad, basta makarinig ako ng TP, akala ko game na eh. Pero wala. Pacific Reborn dito mga Ben, playing safe, and I guess, it's really beneficial for Pacific Reborn to lay low a little bit. Ngayon na medyo lamang nalaman. Patingin ng gold drop. Tingnan mo naman mga kaibigan, it's over 9,000 para sa Pacific Reborn. XP-wise, nasa 12k. At ayan, shoutouts nga pala kay Gundam na nag-iinit na rin. Ayan. O nga pala guys, sa nxtgame.com nakalagay lahat ng mga matches natin for MPGL. So kung gusto nyo mag-bet, alam nyo na saan kayo pupunta. Syempre, maganda rin na mas marami kayong pagpupustahan, di ba? Hindi mo sa iisa lang. Kasi the more entries you send, the more chances of losing. Then, more chances of winning, syempre. Lon, dito na ba tayo talaga? Permanente na? Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Dito na ba talaga tayo? O, dito na talaga? Magkakas? Kahit yun. O, ngayon lang. Kasi, natutuwa ako dito guys sa pwesto natin. So kung saan na lang, sana dito na tayo forever. Oops, yung ganda naman ng tool forwards dito ng EXG. Medyo sipat ng konti. And this is actually pretty smart. From Extreme Gaming Philippines, they know na ito yung paboritong smoke spot eh. Kung di dyan, dito. Kaya nga maraming nagtataka siguro kasi nakita sila ng mga games kung saan dito naglalagay ng observer wards. Yung kalaban, yung dire. Or kung dito naman sa Radiant, dito sila naglalagay ng observer wards. Dito banda, ayan. Kasi para maispatan mo yung mga nag-i-smoke Rino Masterino. Diba? Kasi alam natin ang favorite spot ng mga tropa viewers natin dito. Yan, dito. Pa-drawing, Jer! Ay, kasi nasa taas. Yan. Yan. Dito. Yan, dito. Dito naman sa kabilang side yan. Pero naman may gulong dito. Nakakita agad sila. Lincoln Spear would be used. Santino mga kaya ginamit na ang lahat! Patay siya dito. Masyado ang maasim. Namigay ng mega kill kay paring Norris. That would mean a dagger in it. Necro 3 na pala siya dito. Nangyari? Pacific Reborn medyo nagiging maasim. Sabi ko nga sa inyo, mas okay na sa inyo mag-Lilo. Pero mukhang gusto talaga nila ng dugo. I'll take your treat. Gusto ng dugo. Eh di wow. Oh, nakakita agad. Ang bilis naman ni Woods dito mga men. Kahit nahuli kasi si Inso. Ayun na, tutulong lang sila dito. Slow motion. Ayan lang. Pero ang galing nga. Oy, tumulong agad mga kaibigan. Cute dito. Santino na naman po. Buhay siya kaagad. Ilang charges yan, Jer? 10 charges of pain.
At ngayon, on the defensive end, ang EXG they're running away. Evan Almighty nahuli ng silence. Nasa ng Boglu, Glimmer Cape would be used. Inidatan, YLP, Isinalo. Oy, hindi pala. Kinaya mga kaibigan ng Pacific Reborn. Wala silang mech. Pero ano naman ngayon? Grabe, kinaya nila yung epicenter ni paring Butsin dito. Ang kuling naman. It's not the heat. Sarap din naman kasi kahit na sabihin natin maganda yung placement ng mga skills ng EXG, siguro ganun talaga kalayo ang agwat ng Pacific Reborn. Look at this mga kaibigan at network si paring Santino at 18k. 15k naman si Extract. Ang nag-iisang lamang dito para si EXG ay nasa 10k range lamang si paring YLP. And now the second Roshan will be going to Pacific Reborn. Nanigurado na sila. Sabi nila, ikaw na humawak, Extract. Aegis para sa kanya. 3k on under his belt. Ano kayong bibili niya dito? Baka Skadi, no? O yun nga Skadi mga kaibigan. Ito na po si Scarlett ang kampon ng Skadi Liman. Samantalang si Santino na naman po nag-suicide mga medyo suicidal. Nagbigti. Pero bakit? Bakit nandun na naman si Santino? Bakit namana niya ang pagkapabebe ni paring Bimbo? Bakit ganun? Ganun ba talaga pag mga magkakatropa, mana-mana? Sobrang asim mga kaibigan. Dito siya, hangout. Hindi ko alam kung bakit ganun mga kaibigan. I guess Pacific Reborn is just creating, Santino is just creating space for Pacific Reborn. Anyway, silence kagad pa Evan Almighty. Patay pa siya dito mga kaibigan. Glimmer Cape would be used. No detection from Pacific Reborn. BKB would be used para hindi matulak ng Cogs. YLP would be able to escape while SY ang ganda ng pwesto malaewe. Ang galawan hookshot mate mga kaibigan. YLP tapos na ang Glimmer Cape mo. Kakainin mo ang pana ni Extract. At ngayon may na-use dito. Nasa ng stun? Wala pa. Glimmer Cape would be used yet again. Pero may kailangan duration niya. Nagtutulak ito si Evan Almighty. Where would you go? Kung padulas? Dulas mga kaibigan. Tulak mode. At naipit! Naipit si Scarlett! Naku po! Sad boys! Pero anyway mga kaibigan, okay lang yun para sa Pacific Reborn kasi tingnan mo naman. Space created para kay Santino. And remember, this is best of one. Kaya walang bawi-bawi dito, walang download, walang parang, ay hindi nagpatalo lang yun sa umpisa, mercy. Walang ganon! Start. Nako, si Extract naman yan. Ang ganda ng palubog! Nope! Lel, nope, sabi Lel. Nope. Dire's bottom tower has fallen. Ngayon, Scarlett, silencing. Once sinus mga kaibigan, kaya niyata niya galit, pero meron siyang Aegis dito kung sakasakali mabuhay siyang maghuli. Ayan na po! Asan na? Pinalipad mga kaibigan, binagsakan ng araw. Tag-init na kasi! Summer na! Pero yun nga lang mga kaibigan, walang magagawang EXG dito. Stuns would be there. Scarlett, BKB would be pa. Mahabol niya, sabi niya, galit ako sa mga doktor. Hindi! Ito na lang muna si Iron Man! Sinira ang Cogs. Parang, ano to? Ba't siya? Ano yun? Para saan yun? Wala lang mga kaibigan, pauso lang. Anyway, silence. Naipit ata dito si Scarlett. Naku po, siya atang mamamatay. Cogs would be used again. But he would be able to run away, I guess. Binato ng palakol ni Tiba, patay kagad. At walang nangyari. Dire's middle tower is under attack. Oy, mga sisikit mga may sandi. Sabi niya, tatapusin ko ang itumpisahan nyo. Evan Almighty going for the hook shot. Cogs would be used. Papatay niya, sabi niya, galit ako sa iyo, Woods. Isa ka pa, Jer. Evan Almighty nagpapakulo dito. Wala na siyang mana. Pero ang tanong ko doon, ayan, patapusin na. Tingnan naman, tapusin niyo na. Tama na. Okay, tapos na. Tanong ko lang dito is, bakit yung Pacific Reborn, pagka-push nila dito, kung saan sila nagpunta, umakyat dito, yung tatlo sa Reborn, pumunta ng mid, could have been an easy racks for them. Masyado silang natuwa sila na nandun si Extract na nakags. Diba, siyam yung Cogs. Ay, ilan bang Cogs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pala 8. Ang mali. Fail ko sa math. Diba yan? Sinira to. Tapos sinira din to. Ano yun? Para lang may ganun. Hindi pa siya lumabas eh. Medyo nasa mali, mga kaibigan. Itong si paring Extract. Pero siguro kaya niya yung ginawa kasi mag-create ng space na naman para sa Pacific Reborn. Pero nangyari nga lang miscommunication ng konti kasi wala naman nangyaring push. Walang nangyaring racks
for Pacific Reborn. At ngayon, puro Glimmer Cape na lang. Glimmer Cape Dota. Oy, binalik ako tinatoro dito mga kaibigan. Oy, naitulak! Nopi! Ang ganda naman ng Cogs! RG would Glimmer Cape his way out of the ring. Hookshot made sa may kanino. Ayun, parang pala kay Jajan. Ako po, Inso. LSA connecting to Woods. Dadali mo niya sa libingan. One more click, hindi! Nakatakas! So makikita na Sandstorm mga kaibigan is super effective pero slow motion. Would be pushed alongside RG. Tumulak siya dito pero tatama pa rin ang Death Ward. Sabi niya, ito lang, kakas ko lang ulit. At ngayon, what would you do? Cute, Santino. Gumulong ka agad mga kaibigan. Scarlet going in, hinila niya si Norris dito. Nasa nang right mula kay Extract. Apatayin niya daw muna yung detection. Nako, yun nga lang Woods si mga kaibigan. Matapang kahit walang buhay. Pero mukhang siya ata magdidisgasya dito. Meron ng Hex! May Hex na eh! RG going in, sabi niya gusto ko pa ang isa pa si Bruce Almighty na lang daw. Patay ka agad. Naku po, Chani pa siya dito. Nasa si SY, wala ka magagamit na boy bawang currency dito. Patay ka agad siya, double kill para kay RG. And I guess this is it. A push is now imminent for Pacific Reborn. 39 to 27 ang score na dito, kill wise, gold wise nasa 28. XP wise, same deal. And how would you bounce back on this one? Maganda yung lineup ng EXG kung sakasakali. Kung hindi siya pang late game. Kung late game siguro pwede. Pero ang problema mga tropa, Peace, Jigma can only take to somewhere. Di ba dinagdag mga salito ni Paring Jit Santino mga kaibigan. Medyo kulang ang DPS, kulang din ang buhay. Medyo maasim ka ng konti. Pasalamat ka, wala pa dun yung ibang tropa Peace ng EXG. Kung sakasakali, ikaw pa ang napatay. At ngayon mga kaibigan, Beatrix na lang to eh. Kasi feeling ko talaga walang magagawang EXG. Kahit naman ang iba to nila, may BKB na si Extract dito. At ayan, plan working para sa Pacific Reborn. Dire's top barracks has fallen. Yung last pick Storm Spirit, medyo na-caught unaware dito ang Steam Gaming Field. Pero yun yung mga kaibigan na huli dito. Pinatongpo. Patay pa si Inso, mga mamatay, pero may tumutoro mga kaibigan na itulak pa. Nice lubog mula kay slow motion. Mabubuhay siya dito. Hindi! Na ano pa? Na counter rockets. Tinama siya dito. Reborn, RG. Kailangan na kahit ano pa. Tinitingan lang niya para mamatay. Dito. Nag-epicenter ka pa, Woods. Walang pakialam. Itong si Santino, siniliti ng lindol. At sana naman guys, wag nangyari na interview. Usapan namin kayo nila paring news dito na baka daw magkalindol maya-maya. Nalubog na naman po, Abangers. Ace. Ay, Ace tuloy si RG pala yun. Baka si... Dire's middle tower is under attack. Nasa kabila pala yun sila Kill. Anyway, One Almighty, huling ba dito? Wala na mga kaibigan dito para sa EXE. Kulang na lang nila ay mag-call ng GG. Pero kung ang drama nila it's not over till it's over at isa siyang namamatay mga kaibigan. Silence for more. Patay si Evan Almighty. Mega clips na po. Walang magagawa ang EXG. And looks like Pacific Reborn will just end this the old way. Right click the ancient to death. GG would be called by Paring Woods. And that was actually a good display from EXG. Pero problema nga lang, sadyang mas maganda pa rin kapag meron ka right click DPS. Yun lang ang morales ng mga tropa tips. So I guess that's it mga kaibigan. OBB tayo. My name is Denki. Rock and roll. Wait, no, wait. Blinking